Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Senator Bato de la Rosa tila sumabog sa galit matapos mag-walk out ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado. At eto na nga mga kababayan, Senator Bato de la Rosa tila tinawag na isang insulto ang pag-walkout ni Senator Raffy Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senado. Ito'y matapos hindi nagustuhan ni Senator Raffy Tulfo ang naging dahilan ng pulis sa hindi pagsuot ng body cam sa kanilang ginawang operasyon. At mas suminit pa ang ulo nito ang hindi maipaliwanag ng mga pulis kung bakit hindi ito nagdala ng warrant of arrest. May nagsisinungaling di umano sa kanila dahil marami ang hindi nagtutugma sa kanilang mga sagot. Kaya hindi na natiis si Senator Raffy Tulfo dahil parang pinagloloko na di umano sila sa Senado. Kaya nag-walkout ito sa gitna ng pagdinig. At bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Bato de la Rosa tila hindi nagustuhan na ginawang pag-walkout ni Senator Raffy Tulfo. Matapos itong tila murahin ng mga police officer na nasa Senate hearing na naka-uniforme pa naman. Kay Senator Bato de la Rosa, hindi niya hahayaan na bastusin at pagmumurahin ng mga pulis na ganon-ganoon na lang, lalo't hindi lahat ng mga pulis ay masama. At kaya niya ito sinasabi para hindi sabihin ng iba na binibaby niya mga dati niyang tauhan. Dahil sa katunayan, siya ang senador na may napakaraming ipinakulong na pulis dahil sa kawalang hiyaan ng mga ito. Ang hindi lang aniya nagugustuhan ay ang tingin nito ng isang senador na ang lahat ng pulis ay masama at hinuhusgahan agad dahil alam nito na hindi madali ang maging pulis at ang gusto lamang nito ay maging patas at hindi maging bias sa pagdinig sa Senado. Samantala, hindi na napigilan ng marami sa ating mga kababayan ang madismaya sa ginawang pag-walkout ni Senator Raffy Tulfo at hindi na nila napigilan pa ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe ka Tulfo, napaka-weak mo. Binara ka lang ni Senator Bato, nagtampo ka na agad. Paano na lang kung maging presidente ka ng Pilipinas? Puro ka pabida at pag-grandstanding dyan sa Senado. Wala ka namang nagawa, puro ka imbestiga, mura at hearing. Wala namang klarong resulta, kaya mas mabuti pang bumaba ka na lang sa pwesto. Sayang lang ang pasahod sa'yo. Bakit ba kailangang murahin mo mga pulis dyan sa Senado? Tama naman si Senator Bato de la Rosa. Kawalang respeto yung ginagawa mo. Sobra na ang ugaling pinakita mo. Hindi bulag ang mga Pilipino, tahimik lang kaming nagmamasid sa'yo. Puro kapabida. Nasaan na ba ang resulta ng anomalya o sindikato sa PCSO? Mukhang wala yatang resulta. Biglang tumahimik ka siguro. Totoo yung sabi-sabi na binayaran ka ng 1 bilyon umano ng PCSO para tumahimik ka. Kung ayaw mo ng trabaho mo, umalis ka na lang dyan sa pwesto. May pa-walkout ka pang nalalaman. Kapal mo. Hoy Tulfo, huwag kang mag-walkout. Harapin mo ang trabaho mo. Papaano malulutas kung aalis ka nang walang paalam? Dapat gamitin mo ang pagkasenador mo. Kung may masasaktan, sige lang, push mo lang. Ang importante, huwag kang mang-iwan sa ere. Trabaho mo yan. Gusto pa naman kita maging presidente. Papaano na lang kung maging presidente ka na? Pwede mo naman silang murahin sa labas. Hindi dyan sa Senado. Nagpapakita lang talaga na pabida lang habol mo dyan sa Senado. Tulfo, idol ka namin. Harapin mo ang dapat mong harapin. Huwag kang lalayas. As expected, pag nabanas ay nawawala ang composure at walang pakialam kung nakakabastos na siya. Palaging gumagawa ng eksena. Mahilig mag-grandstanding. Senador pa lang yan. Gusto pang maging presidente ng Pilipinas. Senator Raffy Tulfo, alam namin na hindi madali ang inyong trabaho bilang senador. Ngunit ginusto nyo yan, kaya naman huwag kayong mapagod na harapin ang mga masasamang tao. Pero dapat litisin ng may paggalang sa kapwa. Kahit na sila pa ang pinakamasamang tao sa mundo, may karapatan pa rin silang irespeto. Ano ba yan Tulfo? Senador ka pa naman, nag-walkout ka na dyan sa Senado. Papaano na lang kung maging presidente ka? Mag-walkout ka din ba? Napaka-weak mo naman. Nagpapakita ka lang talaga na hindi ka bagay mamuno ng Pilipinas. Ang pag-walkout Tulfo ay isang traidor, pagtalikod sa problemang kinakaharap ng ating bansa. Kung hindi mo kaya ang mga suliranin dyan sa Senado, mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Sayang lang pasahod ng taong bayan sa'yo. End quote. Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, Senador ng Pilipinas, nag-walkout po sa hearing ni Senator Bato, no?
Yung tungkol po rito sa mga pulis na di umano ay nagsagawa ng illegal arrest. Pag-uusapan din po natin talagang, 'pag, may kasabihan nga 'di ba, if it rains, it raining men. Si Pastor Kibuloy po, bukod po sa warrant, mali pala, kanta pala yun. Teka, seryoso muna tayo, baka magalit yung ano, baka akala si pastor ang pinagtatawanan natin, hindi po. Nakalimutan ko kasi yung kasabihan, eh. When it rains, it pours ba? Okay. Bukod po sa warrant na inisyu ng Senado, ay sinampahan na rin po ng kaso si Pastor Kibuloy dito po ng DOJ, no? Sa may Davao City at saka sa Pasig. Wag na po tayo kanina po pinanood ko po yung yung hearing po ng chairman si Senator Bato. Talagang matagal na po nating hindi napapanood to si Senator Tulfo sa hearing. Parang pinaalala sa atin kung anong uri kung anong uri ito ng senador, no. Ang nangyari po ganito po 'yan, no. Ini-insist po kasi simula pa lang po, hindi pa po, kumbaga hindi pa umiinit, no. Siyempre nagsalita kaagad si Senator Tulfo dahil uso po ngayon yung, parang may ano ba ako? Ano na nga yung pinagawa niyo nung parang malabo yung ating screen? Meron nagpayo sa akin na ginawa, eh. Para akong nasa ulap, eh. Teka lang, yung nasa alapaap. Malinaw ba? O mata ko lang yung mata ko na yung malabo? Wala ba yung parang, bakit hindi naman luminaw? Okay, ulit. Si Tulfo po, si Senator Tulfo, buhat po na nagsimula yung hearing, ini-insist niya, parang karugtong yan, eh. Galit na galit siya kasi alam niyo naman may mga pauso po si Senator Tulfo, eh. May pauso po siya na yung, anong tawag doon, yung lie detector test. Siya po yung nagpauso niyan lie detector test na yan, eh. Na matagal na po ako nakasubaybay sa mga Senate hearing. Wala naman pong naghahamonan ng lie detector test. Alam ko po yung lie detector test niya ay kuha niya yan o carry over niya yan sa doon sa kanyang programa na Raffy Tulfo in Action. Ito po, tapos naggaganunan, no? Meron po siyang sinasabi nung gines ko kayo sa Raffy Tulfo in Action. Parang hindi mo alam kung yung Senado ang extension ng Raffy Tulfo in Action o yung Raffy Tulfo in Action ang extension ng Senado, no? Yung kamakailan lang napanood ko diyan, eh. Sinasabi niya ron sa may nag-issue ng permit sa Chocolate Hills. Ang sinasabi niya ron sa taong nag-issue ng permit, magtapat ka, kung magsasabi ka na ng totoo dito, hindi ka na namin ipapatawag. So, ibig sabihin, magtapat na siya sa Raffy Tulfo in Action, papatawag siya sa Senado. Parang may mali dun sa sistemang ganun, no, na ginagawa niyang extension. Ito, observation ko lang, parang ginagawa niyang extension ng isang trabaho, yung isa pang trabaho, no? Ginagawa niya extension ng Senado yung Raffy Tulfo, ginagawa niya Raffy Tulfo in Action extension ng Senado. Yung Senado naman extension ng Raffy Tulfo in Action. Kaya magkakarugtong. Dahil nung gines ko kayo, ganun yung mga ano niya, yung mga pagtatanong niya. Anyways, napuna ko lang, no? Parang hindi ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang programa na extension ng Senado, no? Dapat nahihiwalay natin. O kasi ako hindi ko po alam kung saan po exempted yung mga senador. Kasi kaming mga pangkaraniwang government employee nung ako po ay hindi pa nagre-resign, kabilin-bilinan po sa amin na wala pong bawal po yung double compensation, di ba? Na ikaw ay kinakailangan lang na ikaw ay pwede ka lang magtrabaho outside ng ng yung oras. Putya, kung i-apply po yan sa anong oras ba natatapos trabaho ng mga senador? Bakit nakakapag-Raffy Tulfo in Action si Senator Raffy Tulfo? Hindi ko po alam yung rules. Kung exempted po ba dun sa rules na yun? Kasi nakikita ko rin si Tito Soto noon, eh. Kaya lang hindi naman siya araw-araw sa Itbulaga.
Anyways, parang pag naging senador po ko, yan ang una kong ayusin. Hindi biro lang. Wala tayong, wala tayong ka. Oo nga, no? Baka, baka tong salamin ko ang dapat kong punasan. O yun, luminaw. Thank you. Thank you. Thank you very much. Luminaw na po. Tama. Puta, nakakalimutan ko. Okay. Yung nangyari po kanina, yan nga po, no? Si Raffy Tulfo, ini-insist niya na continuation yun nung nangyari nung nakaraan. No? Sinabi kasi raw nitong mga to, nung mga pulis na kanilang bisita, magpapa-lie detector test. Tapos yung mga biktima, di umano, ay nagpa-lie detector test. At napatunayan ni Raffy Tulfo na hindi sila nagsisinungaling ayon sa lie detector test. Pero etong mga pulis, ayaw mag-lie detector test, di ba? Pumayag pero ayaw. Doon pa lang gusto nang i-contempt ni Raffy Tulfo yung mga pulis. Hinihiling niya na kagad na kasi parang pinapaikot yung Senado, parang binababoy tayo, no? Yun yung pananaw kagad ni Tulfo simula pa lang. Kaya i-start pa lang nung hearing, gusto niya na kagad ipa-contempt. Tapos tumagal, ganun yung tema niya, no? Halos hindi nakakapagsalita. Yun yung hirap eh. Alam niyo po sa Senado, simple lang po yan eh. Kung gusto ninyo na yung mga naimbitan yung bisita ay yun nga po yung purpose nyo ng hearing. Ang purpose po ng hearing, palalabasin nyo po kung nagsasabi ng totoo o hindi. 'Di ba? Sa pamamagitan ng pagtatanong, hindi po sa pamamagitan ng lie detector test. Ako, noon ko pa naririnig kay Raffy Tulfo yan eh. Nung bagong senador siya, pinauuso niya yan na lahat. Willing ka bang sumalang sa lie detector test? Hindi po ganyan yung gawain ng Senado. Nagtatanong po yung mga senador noon. Nung ang Senado ay binubuo pa ng magagaling na senador, matyaga po sila nagtatanong para mapalabas po kung yung testigo o kung yung resource person ay nagsisinungaling o hindi. Hindi niyo po siya shortcut niya na bahala na yung lie detector test. Ang dami na po natin napanood na pelikula eh. 'Di ba? May mga tao po na nagte-train para yung lie detector test ay mapeke nila ang resulta. Mukha silang hindi nagsisinungaling kahit nagsisinungaling sila. Marami na po nakakagawa niyan. At isa pa, hindi po admissible yan sa korte. Yung laman ng So sa madaling salita, bago mag-walkout si Raffy Tulfo, ito po yung, kasi mahaba-haba rin eh. Basta yung buong proseso, sa mga hindi po nakanood, yung buong talakayan po, alam niyo naman si Raffy Tulfo, na-imagine niyo siguro, no? Binabaran, hindi niya na pinagsasalita. Pag may narinig siyang isang salita, siya na magko-conclude. So sa madaling salita, inuutusan niya, hindi naman sa paraan direkta na, ay hindi, direkta nga eh. Sinasabi niya, i-contempt, pinako-contempt niya. Alin man dito sa kanilang So nung sabi naman ni Senator Bato, ganito, dito na nag-walk out eh. Yung sinabi ni Senator Bato, pakinggan na lang natin sila para kung nagsisinungaling o hindi. Ayun po, tumayo na si Raffy Tulfo at nagsabi na hindi ko na matatagalan to. Mag-walk out na ako. Sinabi niya po yung salitang walk out. Nag-walk out po si Raffy Tulfo habang naghihiring. Kasi nga po, hindi siya pinagbibigyan ng chairman na si Senator Bato na mag-contempt o yung show cause order. Show cause order. Okay. Ang point lang diyan, no? Kaya nga may chairman eh. Hayaan yung dumiskarte yung chairman. Yung mga senador, ito po pagkakaiba ng chairman ka at member ka ng committee. Kung member ka ng committee, lalo na dalawa lang sila. Huli na si Senator Robin Hood. Kung member ka ng committee, senador ka, sawa ka magtanong. Pwede. No? Pwede, dapat tanong lang siya ng tanong. Pero yung uutusan mo yung chairman na i-contempt na yung mga hindi mo kursunada yung mga sagot, labas ka na ron. Labas ka na ron. Ngayon, ako po tinitignan ko beyond eh. Napakalakas ni Raffy Tulfo. Lalo na po, ayan, may mga yan, di ba? Mga Tulfonatics na tinatawag. Ako, Tulfonatics, alam ko totoong mga tao kayo. No?
Eto pag si Rapi Tulfo, manonood kayo. Titignan nyo kung binabanatan ba si Rapi Tulfo, ipagtatanggol nyo hindi. Masaya po si Rapi Tulfo pag nagsusumbong ka kasi instant justice eh. Di po ba? Pero hindi po siya bagay na presidente. Real talk po yan.